Hi guys! Gusto kong ihabol tong video na to, yung aking favorites video. Hindi ko alam kung paano ko i-describe yung nakaraang linggo ko. Very stressful, very busy kasi kakagaling lang ni Ju ng aking anak sa surgery. Just wanna say thank you sa lahat ng mga nagbigay ng greetings, nag-comments sa videos ko, sa videos namin, sa pictures na pinopost ko sa Instagram, sa Facebook. Maraming salamat sa lahat ng prayers nyo. Okay na si Ju ngayon. Okay na kami ngayon. And balik na sa normal. Si Ju okay na. Nakaka-recover na siya. Back to his old self na masayahin, na bungis-ngis. And I'm really thankful. I'm really grateful. Thank you, Lord. Okay, so tagal kong hindi nag-film kaya medyo parang naninibago ko. Ganun ako kapag medyo matagal. Hinahanap-hanap ko siya itong pag-film. Tapos kapag matagal na panahon hindi ako nakapag-film, parang nakakapanibago. Parang ano ba itong ginagawa ko? Parang ganun ulit yung eksena. So anyway, let's move on sa aking favorites. Alright, so let's begin with what I'm wearing right now. Laneige BB Cushion. Tignan niyo naman yung tsura. Obvious bang gamit na gamit siya? Tignan niyo. Ina-expect ko nga, paubos na siya. Kasi sabi ko, ilang beses ko na itong ginamit. Pero alam niyo, ang dami pa rin. Hindi ko pa nga siya binabaliktad kasi may nabasa akong comment and I believe it's from Carmela. Sabi niya, para daw mas tumagal or masimot ko talaga yung product, babalik rin daw to. So, kukunin mo lang, gagamit ka yata ng Shani, babalik rin mo siya para makuha mo yung nasa ilalim. Mas gustong-gusto kong gamitin to kaysa sa mga foundations na nabanggit ko dun sa aking top 8 foundations. Seriously. Yung application niya, super dali kasi para ka lang nag-face powder. Siguro yung the best feature niya is yung oil control. Yung oil control niya talaga, the best talaga. Walang binatbat yung mga foundation na 24-hour, yung mga long-lasting. Kahit na hindi ako manalamin ng ilang oras, it looks good. Talagang hindi ako namumroblema na bakang shiny-shiny ng face ko. Hindi. Ang shade ko is number 23, Sand Beige. And also, nabasa ko rin sa comment, marami daw shades na available, lalo na dito sa Pilipinas. I got this from Althea. So, I thought yung Sand Beige sakto sa akin kasi dalawa lang yata yung choices dun sa Althea website. Ayaw ko lang sa kanya is, siguro nasabi ko rin yun dun sa video, na parang pag nahawakan ko yung face ko, nabubura siya. So, alam niyo kung anong na-discover ko. Gumagamit ako ng brush after ko siyang i-apply. And then, paikot-ikot lang na gano'n, iniikot ko siya para lang ma-blend out siya ng mabuti sa skin ko. That way, hindi siya mukhang cakey, tapos talagang kumapit siya sa skin. Kasama rin to sa favorites ko, itong Luxie 532 or Round Top Blender. Maganda siya in combination with this kasi mas nabe-blend out nga yung BB cushion sa kanya. Pansin ko, mas gumanda yung kanyang oil control pagka binablend ko siya. Kaya, I love this. So, sa 1,400, yun yung price sa Althea. So, 1,400, kahit na 1,400 siya, it's okay. So, parang pumapatak 700, isa lang. So, mga kagaya ko na oily ang skin, and namumroblema na after ilang oras talagang yung oil, uncontrollable, try this one. Eyeliner na favorite ko last March is itong Maybelline Hyper Sharp Power Black Liner. Super duper dali talagang gumawa ng cat eye look, winged eyeliner. Very good to. Nakasale siya ngayon. May nabalita nga sa akin na lagi daw out of stock yung mga Maybelline products ngayon kasi lagi silang may sale. Nakakaloka. Pag nag-sale sila, almost 50% off. Sinabi ko na ba kung bakit ko nagustuhan to? Hindi ko pa yata ayun. Kasi nga yung tip niya, it's soft. Ayan o. Tapos yung pagka-black niya, on me, it's matte black. Hindi siya ganun ka-glossy. Kasi ayoko rin ng glossy na eyeliner. And it's black, talagang black na black siya. The reason siguro kung bakit ang daling gumawa ng winged eyeliner sa kanya is yung tip niya. Talagang pointy yung dulo and hindi siya stiff. So, mas madaling tawag doon? Mas madaling i-draw. In short, mas madaling mag-winged eyeliner sa kanya. And hindi naman siya nag-bleed sa akin. Tumatagal naman siya the whole day. Next one is itong Bourjois. Waterproof, black party. Alam niyo, nakalimutan ko na nga yung pangalan niya kasi wala na, pud-pud na siya. Ito yung ginagamit ko pang tight line.
Ang tagal ko na naghahanap nito. Favorite ko talaga tong pang tight line. And maraming nagtatanong sa akin kung ano yung ginagamit ko pang tight line. Ito talaga yung ginagamit ko kasi creamy siya. And madali, syempre, yung mga creamy type ng pencil, yun yung okay pang tight line. Take note ha, lagi pa akong nagluluha. Pero still, kahit na lagi akong nagluluha, at the end of the day, andun pa rin yung, okay pa rin yung tight line ko, nakikita ko may black pa rin. Pero hindi siya makalat. Naghahanap ako ng seller nito dito sa Pilipinas kasi bigay lang sa akin to ng mommy ko. And malapit na siyang maubos and kailangan ko na ng pang tight line. Siguro tatagal pa to sa akin ng mga 3 buwan pero sana by that time makahanap na ako ng seller nito kasi it's really good. Next is yung favorite blush ko. If you haven't tried this yet, ay nako, you're missing out. Ang ganda-ganda ng shade nito. EB Advanced Chic Color in Fig. Yung shade niya, ay nako. Yan yung gamit ko ngayon. Yung shade nito, perfect for Filipina skin. Kung meron kayong large pores, stay away dun sa mga blush na may shimmer sa kanya kasi ang tendency nun mas lalong may emphasize yung mga large pores nyo. And ako, I have large pores. Kung mag-highlight man ako, dito lang sa taas kasi pag sumama dito ay not a good size. It's matte, very natural. Not too pink, and not too brownish. So, parang ano lang siya saktong-sakto. It's mura lang, syempre, it's EB Advanced, tapos available sa lahat ng malls, for sure. Kasi, kahit ka sa supermarket, may EB Advanced. Okay, so next one is what I'm using on my lips. This is yung Me Now Kiss Proof. And particularly yung number 12. Every time naggamit ko to sa vlogs, ang daming nagtatanong ano daw yung suot ko sa lips ko. So, this one is number 12. Dun sa lahat ng kiss proof ko, ito yung pinaka-favorite ko. Sinabi ko dun sa review na parang may time na hindi maganda, may mga shades na iba-iba yung formulation. Pero ito, the same. Kung ano yung itsura niya nung first na in-apply ko siya, ng mga sumunod na araw, sumunod na gamit ko, ganun pa rin. Kahit na anong kalagayan ng lips ko. Nung isang araw lang, sobrang dry ng lips ko kasi meron ako sinubukan ng lip tint. And i-update ko kayo definitely tungkol dun sa lip tint na yun. And sobrang nag-crack yung lips ko. First time na nangyari na 4 na linya ng lips ko talagang duguan. Kahit na dry yung lips ko, okay pa rin to. May mga shades dun sa Kiss Proof na hindi talaga maganda yung formulation. So, in particular, tong number 12, okay na okay sa akin. Ayun nga, dahil Kiss Proof siya, hindi siya nagta-transfer. So, kahit na kumain ako, hindi siya yung nagkakalat dun sa kinain ko. Hindi ko nakikita sa kutsara ko. Hindi ko nakikita dun sa tinapay na kinagat ko. Hindi. Before I apply that, ginagamitan ko nitong Me Now din, True Lips Lip Liner Pencil. Yes, perfect combination tong dalawang to. Although, ang problema ko lang dito is ang dark niya sa labas. Pero pag ina naman na siya, pag nilagay mo dito, di ba parang ang light? Di ba parang ang light, ano? Ito siya, tapos ito yung, di ba? Yun lang naman problema ko. Pero other than that, wala na. Yun lang. By the way, itong lip liner na to, nagsasmudge siya. So, hindi siya transfer proof, hindi siya kiss proof. The next one is my favorite mascara. Itong Maybelline, the Rocket Volume Express Mascara. The main reason why I like this is yung kanyang brush. Revolutionary Ultrasonic Brush. Explosive volume that extends, clump-free in rocket time. So, ang tawag nila, ultrasonic brush. Wow, ultrasonic. O, yan, mga robotic, ano pa to ah. Ayan, tignan nyo naman yung bristles niya. Ganito kasi yan. Kaya ko siya naging favorite kasi may time na hindi steady yung hands ko. Actually, lagi. Talagang shaky yung aking kamay. Lalo na pag gutom, and nasa-stress, yan, shaky talaga yung kamay ko. So, every time na nagmamaskara ako, maiksi lang yung lashes ko. Talagang lahat na sinalo ko na yung kamalasan. Maiksi lang yung lashes ko, so shaky yung hands ko. Anong sa tingin nyo ang resulta? Minsan, madalas kumakalat yung mascara ko sa paligid. Mas marami pa yung napunta sa skin ko kaysa sa lashes. Mga ganong eksena. Ito kasi kahit na kumalat siya, tumama sa skin ko, hindi masakit. Kasi yung
bristles niya is parang rubbery, parang ganon. So, hindi siya masakit. Hindi siya kagaya ng Hyper Curl na ang tagal before matanggal, na mahirap tanggalin. Ito, mabilis lang siyang tanggalin, pero hindi naman siya kumakalat sa akin. And in terms of volumizing, talagang yes, mas maganda yung volumizing power talaga. Volumizing power nitong mascara na to. LA Colors Gel Extreme Shine Gel Light Polish Color Craze. Ito yung suot ko ngayon. And alam nyo ba, magdadalawang linggo na to at hindi ko siya nilagyan ng colorless. Okay na okay pa rin siya. Yun ang nakakapagtaka doon. Wala pang colorless yan kasi yung colorless para mas glossy, 'di ba? Kaya tayo naglalagay ng colorless. Mas tumagal yung nail polish, yung kulay. Pero ito, wala akong nilagay na colorless. Okay na okay pa rin siya. Yung kulay niya hindi nagbabago and ang tagal niya before mag-chip. Tingnan nyo, humaba na nga lang yung nails ko. Pansin nyo, may space na dito. Humaba na lang yung nails ko, pero it still looks good. Yung color niya, dahil mahilig ako sa blue and saktong-sakto to pang summer, you know. Kaya, I like it. Available pala yung LA Colors sa mga department store. Dito sa Robinsons, Manila, may nakita ko LA Colors. And sa SM Department Store, for sure, merong LA Colors. Ang favorite kong soap last month na ginagamit ni Jaya dahil gusto rin niya kasi mabango, sobrang bango. Monte Luxury Perfume Soap with Intense Whitening Solution. About whitening, wala akong masasabi sa kanya regarding that kasi naglo-lotion ako kaya I'm not sure kung may changes ba ng dahil sa soap. Pero kaya ako siya naging favorite kasi yung amoy niya. Actually, in-expect ko na talaga nung time na nag-haul ako, diba, na feature ko siya, dun pa lang alam ko magiging favorite ko to kasi ang bango-bango niya. And yes, may mga nagtanong kung tumatagal ba. Hindi ako makapagsabi kasi depende sa activity mo Kapag pagpapawisan ka, syempre mabilis matanggal yung amoy, 'di ba? Pero tumatagal naman siya. Diba, meron akong tatlo. Ang favorite ko talaga ito, yung Delicate. It smells so good. Ang ayaw ko lang sa kanya is, dahil nga transparent soap siya, after ilang gamit, nawawala na yung hindi na siya ganun kabula. Parang hindi ako kontento. So, yun lang ang ayaw ko sa kanya. Pero mostly naman ng mga transparent soaps na nagamit ko, na natry ko na, ganun naman talaga, diba? Siguro sa glycerin, yun nga, wala ko pa akong masabi sa kanya regarding sa whitening. But, the scent, and the smell, and the update lang din. And yes, kasama siya sa favorites ko. Itong Snow Skin Whitening Lotion. So, ito ginagamit ko lang every night kasi yung iba nagsasabi masyado daw malagkit. So, ginagamit ko lang siya every night. Alam niyo, maliban sa whitening, gumanda alam niyo yung feeling ng skin ko right now, softer, mas makinis, may kinis effect talaga siya. Meron akong, this is TMI, so sa ngalan ng YouTube, sasabihin ko na, hindi ko alam kung dahil lagi ako nakaupo, pero yung likod ng legs ko, magaspang. Pero mula nung ginamit ko to, alam niyo na wala yung pagkagaspang. Kasi kahit hindi ako nag-exfoliate ng madalas, nagulat nga ako, sabi ko, parang okay talaga tong lotion na to kasi hindi lang whitening yung effect niya, pati yung pagiging soft and supple ng skin, achieve. Sa mga nahihirapang maghanap nito, meron sa Mercury Drug. I'm not sure kung lahat ng branches. Ilalagay ko yung Facebook page ng Snow Skin sa description box para directly matanong nyo sila kung saan talaga available. Itong Palmolive Naturals Vibrant Color Conditioner, this is my second bottle. Ito yung pang color treated hair. Alam nyo, ang tagal na nitong kulay ng buhok ko. And usually, kapag mga ganong ilang months na yung lumipas, parang ang pangit na ng kulay ng buhok. Pero, nakakapagtaka kasi, nitong mga last videos ko, ang dami pa rin nagtatanong kung ano yung color ng hair ko. I think, ito yung sagot kung bakit vibrant na vibrant pa rin yung kulay ng buhok ko. Maliban doon yung amoy niya, ay, ang bango-bango. Sa lahat ng conditioner na na-try ko, ito yung tumatagal ng kahit 2 araw. Yeah, kasi minsan may time na hindi ako tinatamad ako maligo. Let's say, itong araw na to, hindi ako naligo. Pero sumunod na araw, pagtanggal ko ng tali sa hair ko, pag ginamit ko yung buhok ko, ang bango-bango pa rin. Last week, dahil lagi akong stressed out, lagi ako kulang sa tulog, hindi ako makatulog. Siguro dahil na nga rin sa surgery ni Drew. Pero mabuti nang nakaraos na ngayon, kaya
yun, medyo okay na, nakakahinga na ng maluwag. Another one na nakatulong sa akin para makahinga ng maluwag. Zest Aromatherapy Eucalyptus and Peppermint Aroma Oil. Dito sa likod ng ears ko, para naaamoy ko siya. Kasi it's very relaxing. Meron akong 3 nito eh. Pero ito yung pinaka-favorite ko, yung Eucalyptus and Peppermint Aroma Oil. Uplift yung pangalan niya. Amoy spa. Yeah, amoy peppermint, amoy eucalyptus. Ako lagi ako nagpapamassage kasi mostly dahil yung, syempre nakaka-relax and yung amoy kapag ka nandun ako sa may massage parlor, yung talagang nakaka-relieve ng stress. Available to sa lahat ng Zenzest booth. Meron dito sa Robinsons Manila. Pasensya na kayo kasi ito yung malapit sa akin na mall. I can't say sa SM kung merong Zenzest, pero malamang meron eh. I highly recommend this sa mga hirap matulog kasi nakaka-relax siya talaga. Last but not the least, itong aking personalized necklace. Hindi pa siya nagta-tarnish, which actually, matagal ko nang hinihintay na mag-tarnish siya kasi usually, ako, kapag Japex yung sinusuot ko, nangangatin, nagkakaroon ako ng rashes dito sa leeg. Lalo na pag pinagpapawisan, nangangati ako, nagkaka-rashes. Pero itong necklace na to, hindi ako nag-rashes. Lagi ko tong suot ha. Take note, lagi ko siyang suot. Tapos madalas pinagpapawisan ako kasi ngayon summer, hindi pa siya nag-tarnish. Hindi siya nag-fade. Walang pagbabagong naganap sa itsura niya. This is available sa Jewelry Factory Shop. So, ilalagay ko yung link sa description box. Pwede niyo piliin kung anong gusto niyong font sa kanya. I think that's it for my favorites. Thank you so much for watching. Don't forget to thumbs up this video kung na-enjoy nyo. And see you again on my next video. Bye!